Hi guys, good afternoon, good evening, and good morning kung nasan man kayo, no? Dito na naman si Kuya Linux para sa mga walang kwentang content, no? Pa-like naman guys and pa-subscribe kasi yung aking views nadadagdagan pero yung likes hindi nagbabago no? Baka pwede naman pindot. Libre yan. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin, itong kay Architect Palafox, yung mga solution niya sa baha. And then, pag-uusapan din natin yung kay BP Sara, yung recent statement niya tungkol sa independent foreign policy, napapanahon din Tsaka itong recent visit or meeting ni BBM sa US. Pakinggan muna natin tong kay Architect Palafox, guys. But as we said in 1976, with the do-nothing scenario, we'll have catastrophic flooding, traffic, all the urban ills happening now. It was, not predicted it. We saw it coming with the do-nothing scenario. Yeah. Dito guys, ang sinasabi ni Architect, noong 1976, na forecast or na predict na nila na darating yung panahon, makaka-experience tayo ng mga malaki ang pagbaha tsaka yung traffic. Tuloy natin guys. What should be done now in the short term? What are the doables now? Yeah, we have here in the book, immediate action program, short-term, medium-term, long-term, and visionary. That's why after Ondoy, I propose a 10-year program that I even said if there are objections to the spillway, if it is an open canal, we can do a smart tunnel. They did it in Kuala Lumpur, like a tunnel connecting Laguna Lake and Manila Bay. The top could be a roadway, second roadway, the lowest will be the spillway. And during the worst floods, the whole tunnel can be spillway. I propose that right after Ondoy. Saan po? Yung proposal niya guys, spillway, parang tunnel, 3-layer tunnel. Yung first layer niya, roadway, second layer, roadway, and then yung ilalim, yung third layer, spillway. From Laguna Bay to Manila Bay. So dun dadalhin yung tubig. Kapag sobra na, idadivert yung tubig sa Manila Bay through spillway. And then kung malakas yung pagbaha, yung roadway, pwede rin siyang maging spillway. Ayun yung proposal. Matagal na yan. 1976 pa. Tuloy natin guys. Lalabas yung tunnel na yon, yung spillway na yun? Manila Bay. And we had detailed conversation with President Gloria that time. And he approved most of our 60 recommendations. The 60 is now 145 recommendations with do nothing or do minimum happening right now. Are you saying that during the time of GMA, natuloy po yung 60 out of the 140 plus recommendations? In-approve niya pero hindi natuloy. Ayun na nga po. Succeeding administration. Pwede pong approve pero hindi naman. natuloy. Like yung dredging ng Laguna Lake, may kontrata na with the Belgian contractors. Kinancel. In fact, Philippine government was sued by the Belgians. They won the case against the Philippines. And former Secretary of Finance, Sunny Dominguez, told me, we paid more than 1 billion pesos. Samantala, hindi pa nadredredge yung Laguna Lake. Kanino pong kasalanan yun? Because during the time of Secretary Sunny, that was a time of Duterte already. Opo, So, PRRD. succeeding administrations after GMA, hindi na nasunod yung in-approve. Linawin natin yun guys, no? Kasi nagtanong si Ma'am Pinky, kanino raw kasalanan yung tungkol dun sa dredging project. Kasi guys, nung after Ondoy, 2009 yun
nag-propose sila architect nung dredging nung nung Laguna Bay. Yun yung hukayin, tapos lalakyan. Tapos, inaprubahan yun ni GMA. Time ni GMA yun eh. So, nag-mobilize na yung contractor, Belgian contractor, no? Dinala na nila yung mga equipments. And then, nung dumating yung Pinoy administration, di ba 2010, dumating yung Pinoy administration, ano? Nung 2011, kinancel nila yung contract. Ang sabi nung government nung time na yon, ineffective and merong environmental effects. So, kinancel. So, breach of contract yon. Nagdemanda ngayon yung Belgian contractor. Dinimanda yung Philippine government. So, nagkaroon ng mga hearing-hearing. Matagal yun. Taon. Nung lumabas yung ruling na panalo yung Belgian contractor, 2016 or 2017 na lumabas yung ruling. So, obligadong magbayad ang Pilipinas. Time na ni Digong yun eh. So, nagbayad tayo ng halos 1 billion plus pesos. 800 million yung charge ng contractor, yung damage, plus interest. Kaya umabot ng 1 billion plus. So, linawin natin, hindi yan time ni Digong. Time yan ni GMA, and then dumating yung Pinoy, doon nagka-problema, and then yung ruling ng court, time na ni Digong. Kaya nagbayad ang Pilipinas. Hindi na So nasunod. nagkakaproblema din po tayo, Sir June, dahil sa pagpalit ng administrasyon. For example, are there recommendations? Ano ho ba ang short term? Ang short term ho ba kaya ng 4 na taon? Kasi by the time po gawin nila yon, nasa mid-year Kaya na po. siguro sila doon ng kanilang first termino. 100 days starting today. The best time to have done here, this was mid-70s. Maybe second best time was Ondoy. Maybe this is the third best time. Even the president talked about the spillway in his campaign. The spillway. Yun guys, sabi ni architect, this is the best time na gawin na natin to. Kasi matagal na no? 1976 pa nila pinopropose ito. And then nung dumating yung Ondoy, pinropose uli nila. And then ngayon na naman, 2025 na, ito na naman. So ang nagiging problema, yung pagpapalit ng administrasyon. Kasi na hindi natutuloy yung mga project ng previous. Kagaya ngayon, ang daming na-hold na project ni PRRD, yung mga big ticket project niya. Kagaya nung Mindanao Railway, itong underground train dito sa Metro Manila, mukhang na-hold na din. So yun ang nagiging problema. So dapat kung ano yung project nung previous, itutuloy sana nung papalit na admin. Si Digong, lahat nung pending ni Pinoy, tinuloy niya eh. Di ba? Wala siyang politika. Excuse me guys. Excuse me po. Tingnan muna natin guys itong statement ni BP. House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against
what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa ano. It's out of her league. Thank you, ma'am. Ma'am, on other issue. Yun guys, yung kasi naglabas ng statement si Miss Princess Abante, yung HOR spokesperson. Kumbaga parang nakikialam siya dun sa ICC issue. So sabi ni BP, ang pakialaman niya na lang yung HOR issues, no? Kung ano yung mga update doon, ano? O, sabi ni BP, wag na siyang sumausaw. Tuloy natin, guys. Po, okay. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong Busdada. pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. Yun, no? Sa likod Dahil sa masyadong na extra. pagkiling sa US. Busdada! Ma'am, ano po ang masasabi ninyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Oh, ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumikiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino Yes. kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Yun guys, no? Napapanahon itong sinabi ni BP tungkol sa independent foreign policy. Kasi yung nangyari dito sa recent meeting ni BBM sa US, mukhang nawala kasi yung independent eh. Ang natira lang, foreign policy. Pero yung independent, nawala. So, sinasabi ni BP na dapat yung policy mo is para sa mamamayang Pilipino, hindi para sa ibang bansa. Panoorin natin guys itong mga recent posts and clippings about dun sa meeting ni BBM kay President Trump. Baunahin natin. Ito yung statement ni President Trump na pinost sa social media, no? Sabi dito, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representatives. It was a beautiful visit and we concluded our trade deal whereby the Philippines is going to open market with the United States and zero tariffs. The Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together militarily. It was a great honor to be with the President. He is highly respected in his country, as he should be. He is also a very good and tough negotiator. We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Dito guys, nung nabasa ko to,
parang binubola, no? Kasi alam naman natin na merong anong tawag doon, may pakay si President Trump sa Pilipinas, 'di ba? So parang para maganda yung usapan nila at kumbaga parang maingganyo niya si BBM, ano? So parang medyo nilaro-laro niya, no? Tapos kasi nung napanood ko tong full meeting nila, mahaba mga 35 minutes, no? Medyo awkward tsaka parang sarcastic. Sarcastic yung dating. Yun nga, parang medyo binobola-bola, no? Kasi guys, ang ano nito, ang implication nito, no? Kung makikita nyo dyan, yung 0% tariff na yan, ibig sabihin yan, lahat ng product ng US papasok sa Pilipinas ng walang tax. 0%. Open market. And then dun sa 19% tariff, ibig sabihin nito, lahat ng ini-export natin papatawan ng US ng 19% tax. So anong implication nun? Magsasuffer or maapektuhan ang mga exporter natin. Halimbawa, yung furnitures, nag-export tayo sa US. And then papatungan nila ng 19%. O edi tataas ang presyo nun. So pagdating sa world market, yung pricing natin hindi na competitive. Kasi pinatungan So mas mura siguro yung ibang mga bansa na may lower tariff. O yun ang implication yan, guys. And then yung sinasabi dito na work together militarily. Ito guys, parang yung pagpasok ng military, yung mga weapons ng US, parang full blast. So dadalhin nila yung mga armas nila dito sa Pilipinas. Kumbaga open na siya. 'Di ba? So ito yung sinasabi ni BP na dapat ang foreign policy mo is independent. Kumbaga kaibigan mo lahat pero hindi mo pwedeng yung favor ba? Dapat ang favor doon sa mga Pilipino. Makikipag-relationship ka pa din sa ibang bansa in terms of business, halimbawa, or economy. Pero dapat pabor sa atin yung agreement or yung negotiation. Panoorin natin guys itong short video, no? How soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future. A little bit out, but not too distant. We're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting. Dito guys, hayagan sinabi ni President Trump na okay sila ng China in terms of business, di ba? Medyo parang nagulat si BBM nung sinabi ni Trump Ulitin natin guys. How soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China,
And we'll In-invite. probably be doing that in the not too distant future. A little bit out, but not too distant. We're getting along with China very well. We have You know. a very good relationship. In fact, the magnets Ayan o. Parang nagulat si BBM. Kasi guys, tayo, kinakalaban natin yung China. Tapos si Trump, sinabi niya na okay kami ng China. Bibisitahin ko nga si President Xi eh. Kumbaga, tayong Pilipinas, pinapili tayo sa dalawa. US or China. So, kinampihan natin yung US. Tapos yung kinampihan natin, kakampi nung kinakalaban natin. Di ba? Ngayon, yung kinampihan natin, ginagamit tayo, yung lupa natin, gagawin nilang staging ground ng kanilang weapons, war weapons. And then, yung kaaway natin na China, di ba? Parang itong kakampi natin, binubuli tayo na awayin nyo yan. Awayin nyo yan. Pero sa kabilang banda or sa likod, kakampi nila yung inaaway natin. Di ba parang napaka-awkward nun, guys? So, ito yung sinasabi ni BP na independent foreign policy. Dapat, as a nation, tayo, we can stand on our own. Makikipagkaibigan tayo sa lahat. Pero, wala tayong kaaway. Kaibigan natin lahat. Pero hindi mo kami pwedeng tapak-tapakan or i-under. Di ba? Ganun si Digong eh. No, kaibigan niya lahat. Lahat ng nation. Hindi nyo kami kaaway. Pero hindi nyo kami pwedeng underin. Kapag in-under nyo kami, ilalaban kami sa inyo. Ganun ganun dapat. 'Di ba? Yun yung kay Digong eh, 'di ba? Kahit yung US nung panahon ni Obama, inaaway niya eh. Tsaka yung mga European countries, inaaway niya yan. Or kapag pinapakialaman siya, siya, 'di ba? Pumapalag siya. So dapat ganun. Yung foreign policy natin is independent. Kumbaga, makikipag-business tayo sa mga bansa, lahat ng bansa. No? Yung may pakinabang tayo sa kanila, tapos may pakinabang din sila sa atin. So, okay lang yun. Pero pagdating sa policy, dapat mas pabor sa atin, sa mga Pilipino. Yun dapat ang ini-implement, no? Sa pagdating sa foreign policy. Guys, tingnan lang natin tong picture. Yan. Ito guys, nakita ko sa FB post ni Ma'am Malutikia, no? Ready to you, ma'am. Doon sa description, ito yung yung live, bago mag-live, yung meeting ni BBM saka ni Trump. Doon sa description, no, makikita nyo dyan, in a highly anticipated meeting, US President Donald Trump sit down with Philippine President Rodrigo Duterte. No? Siguro nai-correct na nila to ngayon. No? Sit down with
Philippine President Rodrigo Duterte to discuss key bilateral issues. So siguro nagkamali yung ano no, yung nag-post nito. Hindi ko sure kung sino yung nag-post eh. Pero nagkamali yun. So iniisip nila ang presidente pa rin ng Pilipinas si Digong. Si Digong nakukulong na doon sa dahig. Dito guys, ano, kung napanood niyo yung full coverage ng meeting, makikita niyo doon talaga na ako sa opinion ko lang ano, parang sarcastic si President Trump eh. Kumbaga, hindi siya seryoso doon sa mga sinabi niyang papuri kay BBM. Kumbaga, nilalaro-laro niya lang. Kasi marami siyang sinabi na yung good negotiator, tapos is well loved by the Filipinos. Tapos sinabi niya rin doon na yung previous administration kay Digong may problema. Talagang hindi seryoso si ano doon eh, si Donald Trump. Siyempre, sasabihin niya yun dahil kaharap niya yung presidente ng Pilipinas ngayon eh. Alangan namang purihin niya si Digong, di ba? Although, alam natin na dikit si Digong saka si Trump eh. Pero siyempre, hindi niya papakita yon para respeto na rin kay BBM. So guys, medyo humaba yung aking content. Ganito na lang guys, and ingat tayo sa ano no, lalo na sa mga baha. So God bless guys, and see you on my next content. This is Kuya Linox. Bye bye.